But when we start to learn in our own terms or through katulad nitong course na gusto namin, yun yung isa sa mga goal. We feel more empowered. What can we do next? You start realizing this is my place in this planet, in this country, in my community, and this is what I am capable to do. And now that I know things, I am more confident to do something in my own capacity. Let's not wait for heroes or for people to solve things for Yes. us. I was just Gawin na about lang to say natin. that. Diba? Hello sa lahat! Ako si Jenny Beth. At ako naman si Fiona. Hello! Welcome sa Modern Marites Podcast, kung saan ang chismis ay may sustansya. Yes, kailangan may sustansya ng chismis ngayon kasi dapat meron tayong mahalagang pananaw sa buhay. Kaya ito kami ngayon, pumapodcast, michika bilang inyong mga Modern Marites. Tayo na to eh. Ayun na to. Ano na to? Mga Modern Marites. I-record mo ang mga taga-islang pantropiko. Yes, very pantropiko. It's giving. It's giving pantropiko. Uy, dyan, na-record mo na ba? Hindi pa? Yes, naka-record. Ay, naka-record na ba? Ayaw nga. Nakakatawa. Ay, hide ko ang mga non-video participants in my end. Ayun, so as a girl from The tropics. Tropico. Ang dami ko. So yun, nagka-summarize ang inyong abang bining lingkod. Minsan sex bomb, minsan bini. Minsan sex ba, minsan binit. At ito, very binit to kasi very pantropiko ang pagkaroon ng sore eyes. Alam mo, paano sabi ko, napaka-90s nito na Holy Week. Tapos, may sore eyes. Oo. Tama. Holy Week nag-start? Mag-Holy Week. Yung Holy Week, kasagsagan siya. Tapos, last ako nagka-sore eyes, mga 10 years old ata ako or 11. Mga ganun. Tapos, Hindi ka naghanap ng lactating na nanay? nanay, wala. Di ba ganun daw? Oo, papa squirt. Nagaling yun. Pero segue tayo ha. Natatawa ako kasi naalala ko yan yung mga ganyan, di ba? Parang sobrang laking part ng mga liquids coming from women as part of di ba ganyan yan? Pag daw, yung gatas ng nanay. Tapos dapat straight from the Tapos, di ba, meron pa yung men's. Kailangan parang ng skincare! Nako. Pantropiko. So, ayun, wala akong nakitang lactating mama para sana magpa-squirt. Tuloy inabot ng hindi lang siyam-siyam. Oo. 11. Oo. Tapos, ang naalala ko nga sa sore eyes, 2 days lang yung parang sobrang maga niya na papula. Tapos may siya mga eye goo. Eye goo muta pala ito. Tapos, yung sa akin, Jen, what is 5 days pa din, maga pa din. Tapos, pulang-pula pa din. As in, talaga ako, tapos nilagnat pa ako. So, on the, kumbaga, on the 7th day, nag 1 week na saka lang ako nagpa-check up na. Kasi di ba parang normally it doesn't warrant a check up naman. Nagpa-check up na ako kasi sabi ko, ba't itong araw na? Tapos ganun pa, parang wala siyang of slowing down or
Gusto niya nga parang Pasko, 12 days. Pasado. 12 days. 11 lang. 12 days of sore eyes. Oo, 12 days of sore eyes. Para ko na lang kumanta ka. Oh, grabe. My true love gave to me. Tapos, nakakatawa kasi, kumusta ka ngayon? Saan daw ang lakad? Anong lakad? Mumuta ako, nagmumuta. Nagmumuta ako. Nakakatawa kasi sinasabi ko pa sa doctor, Doc, may crustiness. Crustiness! Yung palamutan na nanigas. Sabi ko, ano ba yan? This is so 90s. Tapos, nanggaling siya kasi si Kevin una nagka-sore eyes, tapos si Atlas, tapos si Nanay. Tapos sobrang mild nung sa kanila. Tapos ako bilang huling El Bimbo. Sabi ng doktor, nung nasa kanila daw, parang viral lang daw siya na variety. Nung napunta sa akin, na-contaminate into bacteria. Kasi nga, ang apelyido ko, di ba, Listeria. Diyos ko, basta grabe. Ginawa sa akin ng sore eyes na yan. Kasi I'm feeling, nung last Thursday, I'm feeling well na. Pero yung, yung mata ko, pa talaga siya. Hindi siya kaigaya. Hindi siya kaigaya. Very pantropico. Ay, nako. Ayun, speaking of pantropico, dyan, gusto ko i-topic natin yung sa munting tahanan. Ano yan? Ay, munting tahanan. Munting tahanan. Ano nga yun sa Ay, ano mo nangyayari sa akin? Yung sore eyes, yung bacteria umaabot ng utak. Umaabot na sa utak ko. Yung sa, yung sa module nyo. Tanging tahanan kasi. Tanging, may bago pang palabas, hindi ko na panood. Tanging tahanan. Ayun. Kasi gusto ko siya i-topic kasi finorward ko siya sa mga friends ko. Tapos, sabi ko, i-take nyo to. Iba-ibang, sa currently kasi, sinend ko siya sa iba-iba kong friends. Merong mga college instructors na biology ang tinuturo. Tapos, meron akong sinendan ng mga senior high school na teacher. Oo. Meron din mga kindergarten na preschool teachers. At saka, sinend ko din siya sa mga new graduates na kakilala ko at graduate pa lang. Tapos, yung kasi more of yung sinasabi ko sa kanila is, this is something na ang tagal na natin naririnig na ganito, climate change, na sustainability, ganyan. Pero parang ang foreign niya para sa atin, yung parang our tendency is to ignore. Yun nga, yung parang wala tayong connection dyan. Wala tayong direct wala siyang feeling ko hindi lang sa walang direct, pero yung parang sino ba ako para may magawa? Yeah, exactly. Magagawa ako. Diba? Nag-segregate naman ako ng ng biodegradable tsaka non-biodegradable. Inuulit ko yung paggamit ko ng plastic. Oo. Hindi na ako nag-straw. Sinasampay ko pa yun. Pinabalaman ko pa kasi amoy isda. Sinasampay. Pero yun nga, ang ko sa kanila is, yun yung parang sinasabi ko is, pero hindi lang yun, hindi lang siya, yung circle natin, yung connection natin doon sa mga words na yun, kasi yun yung familiar na words sa atin when it comes to
to this discussion. Hindi lang yun, yung circle natin, hindi yung relationship natin or yung involvement natin, hindi lang siya hanggang doon. Tapos ina-explain ko na, yun nga, because of you, mas marami akong natutunan na hindi lang siya yung pagninipis ng ozone layer. As your personal influencer. Wala, hindi maka-influence sa iba. Ikaw lang. Oo. And May yung ang pinaka-sustainable na influence ko sa'yo ay ang period cups. yes. Diba? Oo. And I think isa sa pinaka gusto ko talaga na ang pinaka na-appreciate ko talaga is yung inopen mo ako doon sa yung the storytelling of this, how it is understood sa lengguwahe na maiintindihan ko as someone na hindi naman na walang parang wala naman akong background sa ganyan. Yung paano ko siya maiintindihan na hindi siya yung parang far-fetched na yung parang ideas, hindi siya ideologies na maiintindihan ko lang through theories, but it's something that directly affect me as a person daily. Hindi lang per hour, kundi second by second. So, yun yung sinasabi ko, super explain that. super explain ako sa kanila. Lalo na dun naman sa mga bagong graduates na these are the kind of things na will definitely help you if you have this in your arsenal, in your repertoire, na parang it will help you better understand yung mga companies na pag-a-applyan nyo, ganyan. Yung mga companies na pwede nyo palang pag-applyan, yung mga kind of jobs na pwede nyo palang maging career path. And at the same time, yung sa yung sa pamumuhay. And one of my examples siguro is ito nga yung napag-usapan natin na yung mga bata ngayon, hindi na nila alam saan nanggagaling yung pagkain nila. Hindi na nila naiintindihan. So, yan naman yung that's how parang yun yung way ko ng paano ko sa kanila ino-open, pinopromote. Ayun. Ay, salamat ha, pinopromote mo. Yes! What a friend. Tsaka hindi, din talaga ako. Actually, mag-enroll ka? Mag-enroll ka? Oo, mag-enroll ako kasi mag-enroll ako tapos ko kasi siya. Meron akong pamangkin na gagraduate siya this June. Tapos gusto ko kasi siya siya sa akin, parang hindi naman mag-i-intern, pero parang ko siya, ituturuan paano ba? I-mentor mo. I-mentor ko siya, ganyan. And gusto ko yung, ganyan, kasi sobrang na-appreciate ko yung mentorship na ginawa mo sa akin through Growth Holistic. It really made yung 180 degrees talaga. It really was it brought me to new heights, sabi pa, new heights of thinking. Totoo lang. And it really affected how I think, it really affected how I see things. So yun yung gusto kong i-share. At saka gusto ko rin mag-enroll para meron akong forever, alam mo yun, access to na pwede akong, na meron akong, na ma-revisit ko siya, and at the same time, pwede ko siya ma-share. Yun nga. Kasi, ako yung ultimate goal ko is ma-share ko siya sa mga new graduates kong mga pamangkin. Yun yung ko. Kasi,
yun yung may access ako na mga pwede pang malleable pa ang mga ano. Well, again, thank you! Natouch ako dun, ha? Para lang sa kaalaman ng lahat, dati tayong nagtrabaho together sa Yeah. agency ko. So, parang dahil nga, naka-focus sa mga food at saka hindi mo akalain, no? Food, tapos education, Yes. and tapos pero nasa sustainability side sila of things. Yung mga non-traditional yung school. Tapos non-profit na parang nagre-revive ng mga tawag ng forgotten foods. Yun yung Yes. project natin together. Tapos niya, ang dami nating natutunan doon. At saka yung inopen din, hindi lang naman through Growth Holistics, pero the fact na ganun yung type ng clients ni Growth Holistics, kahit ako, dun ko na-realize din na parang, parang you can choose a career in sustainability. And Yes. play with your strengths na magamit mo, pero something na parang feeling mo, ay, parang ang happy ko na ganito. Yung, alam mo yun, yung nature ng job, syempre may mga bagay na nakaka-stress, mahirap, ganyan. But, yung buong, yung fact na sa ganong field ka, nagtatrabaho, gives so much meaning to what you do. So, yan. Pero, going dun sa program, matagal ko na tong iniisip, di ba? Ayun ko na binabanggit to. Ang punot dulo niyan is yung fact na, yan nga, di ba, agency, tapos focus on sustainable brands, sustainable na mga kahit non-profit, parang ganon, laging mga may pinaglalaban ng mga clients. So, parang gusto kong sabayan. Kasi hindi ko din naman naiintindihan. Kasi ano bang background ko? Food tech. Tapos, tech management. So, sa tech. So, hindi ko naman din linya ang sustainability. Parang dati kong idea dyan is yung mga nag-environmental science. Which is usually the case. Actually, tapos ma-realize natin, ganon. Parang, it's not my domain. So, ano bang pakialam ko dyan? Parang, bakit ako papasok dyan? Sino ba ako? Yung may ganun. Diba, nasabi ko na din naman sa'yo noon, wala naman akong, hindi ko siya kinoconsider na imposter syndrome. Yung pagka gumaganon ako na, bakit ko papasukin yan? Hindi ko naman linya yan. Pero para sa akin, yung self-awareness na. So, hindi ko alam. Alamin ko. Nag-aral ako. Nag-take ako ng mga trainings, fellowship, ganyan. Pero yung, tapos nainganyo ako, dami ko lang na-take, nakailan din ako. Tapos, marami ako na-realize during that time na nagtitake ako ng mga courses. One, mahal siya. Yung mga paid, mahal siya. Lalaro siya. Yes. Lalaro siya ng mga 1,000 to 2,000 euros or dollars. Mga ganun level. Hindi naman mayaman. So, minsan nakakakuha ako ng scholarship, partial scholarship, pero kung buo mong mabayaran, at sa hina ng peso ngayon, Diyos ko ha, diba? Magkano na ang $2,000 or euros? 140, between 120, 100, kung dating 100k, magiging diba? Ganun siya. 140, up to 140 pesos. 140k. So, there's that, the price. There's also yung content itself is very Western lens. Hindi mo sila masisisi kasi sila yung gumawa and yun yung target audience nila or even gusto nila na ma-target din yung maging global talaga yung target. Iba yung experience talaga nila, iba yung priorities nila, iba kung paano nila isosolve yung isang bagay. Kaysa sa realidad natin, parang sino ba sa buong mundo ang may 7,641 islands? Diba? Daming coast. Diba? Coast to coast to coast to coast. At saka yung diversity ng lahat-lahat.
may it be culture, may it be biodiversity natin. Tapos yung mga very particular in our society na mga bagay-bagay. In terms of our culture, in terms of how we do things, in terms of us as people, iba talaga. So parang may mga bagay din na, syempre, sa tech nga ako. Before, yung na-realize ko, tech ba talaga yung solusyon dito? May marami na akong tanong, tech ba ang solusyon dito? Or parang may ginagawa naman tayo noon na hindi man siya tech, or parang feeling ko marami tayong ginagawa na quote and unquote sustainable practices. Pero mababa ang tingin, or parang if it's not something na pagkakakitaan mo, parang mababa yung tingin. So there's that. Pero kaya din nare-revive ngayon yung mga indigenous at saka traditional knowledge. Parang hindi naman porket sinauna or luma, it means it doesn't work, or it means na less effective, or it will solve a problem. Kulang tayo ng respeto sa ganun. And I realize that's partly because colony tayo. Yung colonial mentality. Kasi hindi yung na-discuss natin. Kasi parang, ayun pala, yung bago ako mag-jump dun sa nung program itself, parang, inaano ko pa nga yung mga realization ko, no? Wala, dito sa Europe, may funding yung EU para i-train yung mga career transitioner. Naka-benefit ako ng ganun. May nakuha akong course na wala akong binayan. And yun nga, alam ko na ang price nito kung magbabayad ako is a certain amount na hindi naman mura. Especially naka-auto convert pa rin yung utak ko. Pag peso to! Hanggang ngayon. Tapos nagno-notif pa yung ko. Nagno-notif pa lagi yung aking tawag nito. Nagno-notif pa yung aking phone. I mean, yung isa kong app na everyday mag-aano siya sa akin ng conversion. So, nafe-feel ko talaga, pabagsak ang peso, ha? Yung parang hindi na ako masaya na pagka ang exchange ay kasi yung ma-realize mo, ang hina naman ng peso. Hindi tayo producing country. Bumibili tayo. Correct. Importer tayo. So, ng maraming bagay. Wala tayo sa pedestal. So, parang kung mahal ang exchange, mahal yung bibili natin. Makakaskade lang sa mamimili. Diba? Kaya nga, tingnan mo yun ngayon. So, there's that. Yun yung mga, So, parang feeling ko, hanap ng course na, kasi yun din pala. Rabbit hole kasi talaga siya na, hindi porket nag-take ka na ng isang bagay para aralin, mafe-feel mo na fulfill na niya yung lahat ng curiosities mo. Ang laki niyang bagay na parang feeling mo, I need more. So, hanap lang din ako ng hanap. Enroll din ako ng enroll. Or parang, nagbabasa. Ganyan. Tapos dun na, parang lumalawak na. Yung parang hindi ko, ang ko pa niyan is, mga first few books ko related to this topic is something to do with, din nga, environment, climate, ganyan. Ngayon, napunta na ako sa economics. Ganon siya ka-eye-opening. Talaga. Parang, hindi mo mailalayo na parang, bakit nga ba natin ginagawa to sa mga sarili natin? Na parang, kahit na nasisira naman na yung environment, pero, may reason pala. Kasi dito may pera eh. Dito yumayaman yung mga gustong yumaman. Kaya, kung sinabi nung baliw na presidente na, drill baby drill. Kasi, yung kanyang, diba? Ang kanyang class ay, diba? Sila, ng kanyang mga friends, ay ikayayaman nila yun. Diba? There's a certain set of people who has the power to make decisions na
sila din yung magsa-siphon ng pera towards them. So parang, okay, nakakasama siya sa environment, but it fills our pockets. Diba? So they will do it. Bakit natin dinideforest ang mga forest, dinideforest sa mga forest, ang mga kagubatan natin, di ba? Kasi mas may value nga ang puno kung na-chop down na siya at i-convert siya to wood and to whatever. Diba? Pero may value ba sa atin yung fact na syempre, kiniklin niya yung air Yes. or piniprevent niya yung baha. Diba? Or mini-maintain yung ecosystem ng soil. Yung soil or even yung mga hayop, mga ipon, or yung fact na mas malamig sa mga areas na mapuno, diba? Ayun, hindi natin kino-compute, pero may monetary value yon. Or even yung kuwari, dahil madumi na yung hangin, dahil nga wala masyadong puno, o kaya dahil mainit na yung area, dahil wala nang puno. Yung value na gano'ng karami nagkasakit, nagka-lung disease, dahil sa usok and everything, sa pollution, gano'n yung mga ano yung value ng na heat stroke, yung medical expenses. May value yun pag ganun mo siya kino-compute. Pag ganun mo siya sa perspective na ganun tingnan, which is yun yung importante kasi yun talaga yung may effect sa atin on a daily basis. Parang yung ano lang yan, mga kababayan ko. Diba, parang every year, parang ang dami nating sinasabi na dati may mga lugar na hindi naman binabaha. Tapos, biglang binabaha na. Tapos ano yung rippling effect nun? May mga nakokuryente, may nagkakasakit na. Bumababa yung value nung property. Oo, may mga schools na hindi nagagamit. May mga batang nagkakasakit. Pag ginagawang evacuation center yung school, ilang araw na walang pasok yung mga bata. So may ilang loss mo sa days of school yon. Oo. And more exposed ang mga bata. Hindi lang mga bata, kundi yung mga vulnerable na members of the society to abuse. Diba? So, ito yung mga hindi natin tinitingnan as effect of all these things. But these are, important things to consider. Hindi nga natin consider These are important things to acknowledge tsaka i-address talaga. So, yung default nga kasi na thinking na parang as if hiwalay tayo sa nature. Oo. Parang tayo naging hiwalay sa nature. Pero parang tayo naman kasi yung naghihiwalay ng sarili natin sa nature. Diba? Kaya din parang feeling natin talagang hiwalay tayo. But, tayo din naman yung pinaka-affected. Tayo din yung may kagagawan sa kanya. Tapos magbabackfire sa atin. Diba? Kung totally hiwalay tayo from nature, we shouldn't feel yung effects or wala tayo dapat na impact to it. But, meron naman talaga So, yun. So, yun nga. Sige. Ang haba na pasakali ko kung bakit ko na-realize na sinimulan. Dapat lang naman kasi para mas na maintindihan talaga why we need this. Sige. Kasi yung feeling, ayun nga, kaya din course, parang program. Pero buti na lang, di ba, nag-work nga tayo sa non-traditional school. Dami ko ding na-pick up doon. So, I'm actually borrowing a lot of terms like lifelong learning kasi talaga. So, kahit tayo, di ba, isa yan sa pinaka natin doon na kuha. Lifelong learning. Yung concept na ang learning ay hindi lang naman nangyayari sa loob ng isang classroom or sa loob ng isang formal setting or hindi ka naman dapat na malimitahan na dahil outside ka na ng learning age, quote and unquote, na ng pag-aaral
or bigla yung talon mo from one field to another na parang Yun. para i-explore yan. Isingit ko lang Jen, yung part na yan, isa din talaga sa natutunan ko is yung important ng pagiging one of the generalists. Yes! Ay, favorite mo na vlog yun, di ba? Oo, yun na 'di ba nung mga bata pa tayo ang laging talagang parang to segue na naman tayo. Yung pag magaling ka sa science or math, pero pag ano ka more of parang tinatawag na jack of all trades or hindi nga all trades basta yung ano mo gusto mo is different from what are considered to be the pillars of the Philippine education. Parang ano ka, inferior ka. Tama ba? Inferior, no? And, so yun yung na-realize ko na in dapat you consider yourself as pag generalist ka, ibig sabihin is yung ano ba, yung skill set mo is very malleable to iba't ibang bagay. Yung hindi ka lang nakaset into being a doctor. Tama ba? Yung STEM, ano pa ba? Anyway, so yun. So, yun nga, yung isa yan sa natutunan ko na hindi mo dapat i-limit yung sarili mo. And yun, when you are parang on a journey of transferring from one field to another, hindi siya kakulangan. Instead, yes, instead it's something you should be proud of. Because you have hands on and all, parang may pulso ka sa mga bagay na to on many things. So yun, parang yan din yung isa lang din yan sa nabago sa akin because of that kind of thinking. Parang yung lifelong learning is I try to equip myself with different skills. Lalo na ngayon, kailangan naman natin. Yan. Lang naman dahil dun sa, okay, we are on the topic of climate change, sustainability, yung main field, main ano namin na i-cover dun sa course, yung tanging tahanan, ganyan. Munting tahanan. pero yung ano nga na AI, for example. Yeah. Mag-re skill or parang ano ba yung skills na hindi ka i-replace on, 'di ba? That's also relevant. And hindi lang natin iniisip na parang ano bang kinalaman nun? Yes, may kinalaman si AI hang grabe energy for water and also hindi alam ng karamihan that sustainability sits on 3 pillars: economic, social, environmental. Environmental lang siya lagi naka-focus, yun lang yung familiar yung mga tao. At nasa kalingkingan nga. Nasa kalingkingan Nasa kalingkingan ng kalingkingan. Diba? Tapos parang, ano yung social? Ano yung human side of it? O kung hindi ka na mabubuhay ng marangal dahil na-replace ka na, at saka economic, wala ka ng kabuhayan dahil sa ginawa ng AI na yan. So, it's very, it's going against sustainability. Diba? So, yung mga ganun na ang purpose talaga namin, kasi tinanong din ako ng isa sa team members na parang mag-expect ba sila that they will be fully equipped with what they need to know? Sabi ko, hindi. Kasi lifelong learning nga, that's one. And ano lang yung cover natin dun sa 12 building blocks. Maraming 12 na building blocks or modules. And based sa experience ko nga, once you start parang digging deep sa bagay na to,
you'll realize that you need to know more. And there are areas na mas interested ka talaga na malaman. But it's a very expansive Yes, that's topic. a term. Yes. That's a Nakakatalino siya. Yung parang mapaproud ka na, parang, ay, I see the world differently now. So, eto pa, sige ha, meron pa tayong another topic na there's a lot of learning, unlearning, and relearning. Favorite na naman. Favorite na dun sa school. Diba? Unlearning kasi actually, relearning is yung, sabihin ko yung ibang mga building blocks or modules namin. Kakaiba yung namin siyang dinesign kasi magsa-start with parang yung focus on Philippine narrative. Ano yung climate reality natin. Bakit at saka hindi lang yung climate itself, binabagyo. Alam na natin yung part na yan. Pero yung parang, even the psychology, even yung, natin, parang tayo bilang Pilipino, to see where we are, what's our place in this whole topic. Kasi, yun nga, as a colony, marami talaga tayong na unlearn. So, diba? Marami talaga din tayo, kaya marami tayong kailangang balikan. Yung sinasabi ko kanina na parang may mga ginagawa naman tayo na traditional, indigenous. Yung parang hit na hit nga natin magsayang ng pagkain. Pagdating ko dito sa Europe, parang, sabi ko, pwede bang ilagay sa box yan at yung tira tapos kainin ko. Gusto na nilang itapon. Yung banana na parang mangutim-ngitim na. Yun, ganyan. Wala tayo nung gano'n na magagalit ang mga nanay. Pagka may tira sa pinggan. Kaya nga 'di ba coconut nut is a giant nut? 'Di ba? Kasi nga bawat part ng coconut may siya, may gamit and hindi lang sa pagkain. Tree of life nga siya, 'di ba? Yes. Mga ganyan. Yung cultural yun. Cultural yung gano'n, parang yung dapat very aesthetic yung mga Kaya nga tayo, 'di ba, meron tayo sa palengke yung system na tinutumpok yung mga gulay na para maibenta na lang siya. Tapos hindi na siya very visibly na magaganda. Pero magagamit mo pa. O kaya china-chop-chop na pang chop suey yung mga medyo may bruise. Yes, oo. Hindi nila yung ginagawa dito, ha? Very rarely. Yung tinapa, may na agad, may katabing kamatis. Oo, in tandem na sila. May mga ganon. We don't realize it. Pero kasi, even food waste is, parang 30% ng greenhouse, 30% of food goes to waste. Imagine mo yun. 1/3. Tapos may taong nagugutom. Diba? Tapos ang waste, yan, bukod sa waste, may methane yan, may greenhouse gases yan na pinuproduce. So, problema yan. Tapos tayo, diba, hindi natin maating magtapon. Pinapakain pa nga sa, yung mga tira-tira sa hayop. Oo. Totoo yan. And iyan nga din yung isa sa mga nakakalungkot ngayon. Kasi, yun nga, diba, na yung mga bata, hindi na nila alam saan nanggagaling yung food nila. Parang, merong, dati naalala ko yung nag-guard, part ng curriculum yung may gardening, magtatanim ng mga kamoteng kahoy, mga gulay, tapos, yun, I think na-mention ko na yun before, na part ng pagbili ng mga school supplies is pagbili ng bolo. May sarili kang bolo, ganyan. And merong dati parang hindi naman ako pang homemaker. Kasi nga 'di ba yung pag-aatsara, ganyan, yung this kind of things, pero hindi na siya, parang wala na siya ngayon sa radar ng mga bata. Yun na nga, doon na lang sa pagkain.
hindi nila alam na nasa part ng school nila na di-discuss by theory na when you plant, alam mo yon, ito yung buhay ng seed, ganito ang evolution ng ganito nagiging seed muna at ng munggo, maglalagay saan ba yan? Sa garapon. Sa garapon, itatago sa dilim, tapos mag-sprout. I mean, that's the extent of it. Pero yun nga, parang hindi na nila alam yung and yung connection. Kaya ingit ako dun sa kay Mayumi, di ba? Yung mga activities nila, nagtatanim sila, may mga ng mga seeds sila mismo, tapos sila yung nagpipick sila ng basura, ganyan. And what's even worse is, ang mga rason ng mga parents na mga magsasaka, bakit nila pinapag-aral yung mga anak nila is para hindi matulad sa kanila na nagsasaka lang. Mm-mm. Yung parang para mas umunlad. Guminhawa, oo. So, merong ganong ito na ang tinatawag na munti tahanan. Because we think of it as, parang may panliliit. Yes. I think yun din kasi iba yung reality ng Filipino farmer sa western na mga farmer. They own lands here. Pagka ang lalaki ng bahay ng ibang mga farmers dito. Na-overcome na nila ang sistemang feudal. Di kasi sila nasakop, diba? Di pa na-colonize, diba? May land grabbing ba? May land grabbing. Diba? Pero meron din silang mga sarili nilang problema. And yun nga lang, disproportionate ang effects sa mga low-income countries like the Philippines, sa Global South or tinatawag na global majority. Kasi mas marami ang mas mahihirap or nagde-develop pa lang ng mga countries kaysa sa mga developed. At nasa Pacific pa tayo. Yes, diba? Pantropikong talaga. Pantropiko. Sa isang pantropiko talaga. The gateway. Diba? Wini-welcome talaga natin. Ay, mga welcome. Welcoming committee talaga ng mga bagyo. Naman. Diba? So, may disproportionate na effect. At hindi tayo malaking emitter. Less than 1% lang nga yung na-emit ng Pilipinas. Imaginein mo ha. Pero di ba fini-frame minsan na tayo yung pinakamakalat, madumi, yung plastic pollution. Actually, yun, pet peeve ko yun yung topic on plastic pollution. Sabi ko, hindi naman ako as an individual Pinoy ang nag-produce ng plastic. Parang yung mga companies, pinili nyo na sa plastic i-package to diba? Hindi kayo magbigay ng sustainable na packaging or parang, diba, ang laki ng transition dati, yung Coca-Cola na mga bottles. Diba? Garapon, bote naman yun deposit system tayo. Tinanggal nila yun. Diba? Tinanggal kasi nila yun Pero diba, nung gano'n naman yung system, ginagawa naman natin. Diba? Yung throwaway culture. Kaso, wala din namang systems na nagko-kolekta ng basura natin. Whose responsibility is that? So, parang kaya may tinatawag din na end of product responsibility. EPR. Responsibility ba talaga to natin if we are stuck in a system kung wala tayong mapapagtapunan ng maayos noon? Or responsibility ng producer. Kasi bakit sa atin napupunta yung burden? Oo. And the powers that be, aka the public policy makers. Yes, ayan. Alam mo yun, they have all the powers to create laws, ordinances dito sa LGU, diba, na dapat ganun na mas mapatibay na kaya nga nila ng mga
ano yun, yung mga sa palengke, kaya nga nilang anuhin na, ba't kayo andyan lang sa daan, di ba? Kaya nga nilang, I mean, Yung mga ambulant vendors. oo, di ba? At, kasi dito sa Islang Pantrosa, dito sa May pagsusundo ako kay Mayumi. sundo ka? Ayun, so dito sa Dasma, sobrang ano ng basura, parang ang hirap ng ano dito, yun nga, yung garbage system. Hindi siya priority when in fact, yun nga, our policymakers have these powers, di ba, to do something about it. Wala kasi talagang, ayun, actually, sige, instead of me criticizing what's not in place or ano, siguro, I managed to start this or even yun nga, magawa to or even nung pinag-iisipan pa lang. Kasi I already am starting to realize what's being done here, comparing it to ours. I'm not saying they're doing better. I'm just saying na may iba silang problema. Iba ang problema ng first world, iba ang problema natin. But there are systems in place. And this is parang lawakan natin yung pwede nating magawa. And I think it really starts from education, regardless if formal ba yan or ikaw na tinatry mo i-uncover in your own way, 'di ba? So, yun talaga yung main purpose. Kaya nga tayo may education crisis Parang binobobo na lang talaga nila tayo sa Pilipinas para we make the same mistakes and we will trap ourselves into systems that don't benefit us. It benefits a few, right? So, an educated, Hindi nga nababahaan, the few na hindi ka nata-traffic, hindi ka hindi nagtatry sumakay ng traffic. MRT na parang ang dami-dami, ang kapal-kapal ng tao, ang haba ng pila, 'di ba? So, that is so removed from the realities of a typical Filipino. But when we start to see that, when we start to learn, kasi pag sinabing educate, parang ang formal kasi ng system. But when we start to learn in our own terms or through katulad nitong course na gusto namin, yun yung isa sa mga goal. We feel more empowered. What can we do next? We may not provide all the answers. Kasi nasa sa'yo yun nasa nature ng, nandito ako sa place ko, you start realizing, this is my place in this planet, in this country, in my community, and this is what I am capable to do. And now that I know things, I am more confident to do something in my own capacity. Like for me, I wouldn't have the confidence to start a program if I didn't learn something first and I didn't realize that maybe this is something that I can do. Diba? Kasi parang, yun nga, let's not wait for heroes or for people to solve things for us. I was just Gawin about na to lang say natin. that. Diba? So yun, parang, also even yung don't wait na maging qualified ka for a job that is related to this. You can do something. Kasi even the job that I do now is something that wasn't, parang I created a role for myself. Diba? Parang, and there are jobs, a lot of jobs, and there will be more jobs or there will be more roles, businesses, industries, technologies na hindi pa sila totally created and they will be created. But you already have this, you're ready because you prepared with this already. So yun yung ko na that's why I'm excited. That's why I wanted to do this. Ko naman to ikakayaman, but it's something that really motivates me. Wala naman akong time. Pero yun nga, ako, siguro my last takeaway I highly promote this. One, because it will help you think better. Better in a sense na mawawiden yung horizon mo. But it all starts with
with accepting na you know less. Mm-mm. So, All knows we start from somewhere na Yeah. parang feel na you we know less. little And by learning about things, ito kasi hindi lang siya hindi lang matututo ka about, sustainability, climate change, all this stuff. It's matututo kayo to think more of things that you don't usually think about, but greatly affects. Mm-mm. Kasi nga everything is connected, everything is political. So, Right. parang we are just using this as a lens, the sustainability, climate as a lens. But you will realize that it's connected to your everyday life. Yan. Super. O yan, so yan na. Thank you so Ayan. much. Magsusununan ng anak ang nanay. Oh, bago ang lahat, magsundo muna ang nanay ng anak. Thank you. Alright, thanks, Jen. Bye. Bye-bye.